we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay-atangan sa One Mindanao. 5 patay sa disgrasya tungod sa gingong hubog nga driver sa Davao Occidental. 3 ka barangay sa Davao Occidental nakatala og kaso sa African Swine Fever. Lokal nga produkto gipasigarbo atol sa Higalaay Tinagbuan Festival sa Cagayan de Oro City. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkong pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Breaking news mga kapuso, magsilbi og warrant of arrest ang National Bureau of Investigation Region 11 kang Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy sa KOJC compound sa Buhangin, Davao City karong hapon. Atong sayro ng update kalabot niini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Yes, Sara, no, nagsilbi na nga og warrant of arrest ang NBI dinhi sa gawa sa KOJC compound kaganihang alas 4 lang sa hapon. Mismo si Attorney Israelito Torion ang mingdawat sa arrest warrant gikan sa NBI kaganiha. Giuban usab niini ang mga personahe sa NBI pasulod sa KOJC. Wala na sab gitugutan nga makasulod sa compound ang media. Sara, itandi sa pagsilbi og arrest warrant ni adtong June 10, no, kung asa ubay-ubay ka mga KOJC members ang anaa sa gawas sa compound karon nahimo kining malinawon. Kung kaniadto ubay-ubay ka mga KOJC supporters ang nagabantay sa gawas sa compound, apan karon nangawala na. Gitangtang nasab nilang ilang mga tents dinhi sa gawas sa KOJC compound. Kung inyo ang makita sa ako ang sa ako ang likod, no, ubay-ubay ka mga sakyanan sa NBI ang nakapark dinhi karon sa gawa sa KOJC compound sa Buhangin, Davao City. Apan wala kitay nakita na mga personahe sa kapulisan sa pagkakaron. Sara, sa ako ang left side, no, inyo ang makita ang mga miyembro sa KOJC nga anaa sa taas sa pader. Sa karon, Sara, anaa pa sa sulod sa KOJC compound ang NBI og taod-taod ato silang istoryahon alang sa dugang detalye. Sara. Balik karon, Kent, sa atong naobserba, wala, di ba na ay mga naadi sa gawas ng mga supporters nga nagbantay niya sa gawas sa atubangan sa KOJC. So wala na karon sila din ha. Walay tensyon karong panahuna din ha, Kent? Yes, Sara, walay tension, malinawon og kung inyong makita, Sara, no, hapsay na siya, wala na tong mga tents or even katong mga speakers nga ginagamit sa ato ang mga supporters. Kay kung kaniadto, kung mag-adto kita dinhi, ubay-ubay ka mga miyembro ang musugat sa atua. Apan karon, no, malinawon ang pagsilbi sa arrest warrant, Sara. Okay. So hulato nato ang dugang update din ha, Kent, kay basin unya pagkahuman, no, sa NBI sa pag-serve sa arrest warrant, posibleng maabtan pa nato if ever. So Kent, sa makita nato sa video karon si Attorney Israelito Torion, gi-welcome ang NBI pasulod din ha sa KOJC compound. So sa imong nasulti kaganina, nahimong malinawon apan ang pagtratar ba sa media, maayo pod ba ang kaning sa inyo mga media nga naga-cover din ha karon in terms of kaning mga supporters and of course kaning sa side pod sa otoridad?
Yes, Sara, no, kaganiha nahimo lang malinawon even ang pagtagad sa ato ang mga media nga nag-cover karon dinhi sa gawa sa KOJC compound. Gani wala kita gitugutan nga makasulod dinhi sa KOJC compound. Gani ang gate nila, no, kaganiha misulay kita og silip kung unsa ba ang gakahitabo sa sulod sa compound apan gibabaga na kini sa mga personahe sa NBI. Sara. Okay, so na-mention mo kaganina nga walay kapulisan, Kent. So purely NBI ang naading karon. Yes, Sara, purely NBI ang anaa dinhi karon nga nag-serve og arrest warrant batok kang KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy. Sara. Okay. So hulata og dugang update if ever mahuman na ang maong pag-serve sa arrest warrant taon-taon. Balikan ka na mo. Daghang salamat, Kent Abrigana. Gikwestiyon sa kampo ni Pastor Apollo Kibuloy ang legal basis sa pag-freeze sa accounts ug assets sa pastor. Pagpadakop kang Pastor Kibuloy, politically motivated, sumala pa. Ato ibalik si Kent Abrigana. Nangita karon og legal basis ang kampo ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy sa pag-freeze sa bank accounts ug assets sa pastor. Adlong Huwebes dihang nagpagawas ang Court of Appeals og freeze order sa pipila ka bank accounts ug properties ni Kibuloy. Nahimong basihan matud pa niini ang mga gipresenta nga dokumento sa Anti-Money Laundering Council sa ilang petisyon. Sumala sa CA, doon na matud pa'y reasonable ground nga ginagamit sa pastor ang iyang bank accounts sa unlawful activities o predicate crimes sa Pilipinas. Lakip ang alleged solicitation of donation sa maong religious groups sa Estados Unidos. Epektibo kini sulod sa 20 ka adlaw. Sumala kang attorney Israelito Torion, usa sa mga legal counsel sa KOJC. Kinahanglang tukion pag-ayo sa Department of Justice ang nahimong basihan. Pero nung nag-interview kasi yung DOJ spokesman na yung basis daw nila is yung nandun sa United States of America, kailangan talaga suriin ito ng masyado. Bakit po? Meron naman tayong territoriality principle insofar as crimes are concerned. Those committed in the United States of America, as a general rule, should be tried in the United States of America. Interesado matud pa ang kampo sa KOJC nga mahibawan kung unsa ang mga ebidensya nga nakasulat sa petisyon nga nagapamatuod nga ginagamit sa pastor ang mga gi-freeze nga bank accounts ug assets sa giingong unlawful activities sa pastor. What are evidences that they can show to link, to cause the reasonable relation between the so-called unlawful activity with the particular properties that are owned by the kingdom. Sumala pa, ang kwarta o property sa KOJC, gikan matud pa sa ilang mga miyembro. Samtang, nagatuusab ang kampo ni Kibuloy nga politically motivated ng pagpadakop sa pastor. Ilabi pa nga close ang pamilya Duterte kang Pastor Kibuloy. We have reasonable grounds to believe that all of this is political. No? That's our belief. We may be mistaken, but that's our belief that all of this is political. The closeness of Pastor Apollo Kibuloy with our beloved former President Rodrigo Duterte. Sa karon, ginaulat na lang nila nga makuha ang official copy sa freeze order gikan sa Court of Appeals. Una na nilang gibutya nga mag-file sila og motion batok sa maong freeze order. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Ana sa 40 ka mga istruktura sa Isla Delta sa Barangay Konsolasyon sa Cagayan de Oro City nga gipang balik og tukod ang gipang guba sa mga personay sa task group demolition. Lakip sa rason mao ang himuon kining venue sa aktibidad sa Higalaay Festival. Ano ang report? Gipang bungkag kining mga natukod nga istruktura. Lakip mga trapal nga gihimong atop sa Isla Delta sa Barangay Konsolasyon sa Cagayan de Oro City adlong Huwebes. Kini atol sa operasyon sa mga personahe sa task group demolition. Sumala sa LGU, kini nga mga istruktura nga ana sa kapin 40 gipang tukod ra balik. Kay nunduman nga ikapila na nagpahigayon og demolisyon sa lugar tungod sa risgo sa pagpuyo sa lugar, labi pa nga kilid ra kini sa Cagayan de Oro River. Kini mga apektado na to na kuha na ni sila, na-relocate na ni sila, gitagaan na sila relocation area. Pero wala pagyapon sila ni adto didto kay na daw ilang panginabuhian sa dire. Although na sila relocation dito, halos kini sila tanan na-relocate na namo ni. Kapila na namo gali ni sila gipangkuha dire
mubalik gid sila. Usa ang panimalay og tindahan ni Jezreel sa mga giguba sa demolition team. Sakit daw alang kaniya apan nadawat na niya kini. Nang hangyo na lang siya nga hatagan sila og espasyo aron dunay mapuy-an mentras giasikaso pa ang ilang relokasyon. Kapila naman gyud pud matris nga ang kami gyud pud wala. Oo, so nag-apply man gyud mi, mura gi repaso ra nga among papel kay bale. Nya wa pa gyud mi gitawagan gyud. Sigon sa Task Group Demolition, ilang gipaspasan ang demolisyon dinhi sa Isla Delta sa Barangay Konsolasyon. Sanglit anaa dinhi ang portion sa Cagayan de Oro River kung asa ipahigayon ang Higalaay International Dragon Boat Competition. Hinungdan nga gipaspasan ang pagpahawan sa lugar karong gisaulog sa syudad ang Higalaay Festival. Gipasabot sab sa demolition team nga sagad sa mga nagpuyo balik sa lugar, nahatagan na og relokasyon sa tiud, samtang ang uban ginaproseso pa. Napasabot naman pud although kabalo na sab sila nga bawal ginilis. Ang ila lang jud kay wala lagi daw sila laing panginabuhian na ara dire mo nang gabalik gid sila. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Able ang Kingdom of Jesus Christ nga dawaton ang tabang sa Moro National Liberation Front nga dugang seguridad alang sa mga miyembro sa KOJC. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Kinakonsidera matud pa sa Kingdom of Jesus Christ ang gihanyag nga dugang seguridad sa Moro National Liberation Front alang sa mga miyembro sa KOJC sa Davao City. Subay kini sa matud pa nang hinobra nga pagsilbi sa warrant of arrest sa PNP sa managlahing properties ni KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy ni atong June 10. We are seriously considering it. I will have a coffee with the representatives, especially General Monk Olamit. Gani, lakip sa planong hisgutan sa KOJC tali MNLF ang mga paagi aron hitimo kini. I'm looking forward to that discussion so that we can also discuss the parameters. No, we are not refusing it. We are open to it. It's just that the parameters have to be set para naman walang misunderstanding po. Samtang, gitubagsab sa KOJC ang sugyot ni Police Brigadier General Nicolas Torre III, ang Regional Director sa Police Regional Office 11, nga pasudlon ang mga personahe sa kapulisan sa KOJC compound nga walay armas sulod sa usa ka bulan. What for, no? Grabe po nang for 1 month yun. Ngano ba ang tao diha? Di mo makitaan dahil nun sa mga iyang gipangita. Ok-ok. His claim that hindi nila napasok is not really true. No, he could just refer to the news items of SMNI and he would see that police personnel were able to search all the nooks and crannies of KOJC compound. Una na nga miingon si Torre nga kumbinsido kini nga naalang sulod sa KOJC compound si Pastor Kibuloy. Ang tubag sa KOJC? Well, that's his opinion on the matter, but I think he knows that last July 10 was the 5th time that a warrant of arrest has been served and implemented in the KOJC compound in Buhangin, Davao City. Maybe he forgot the fact that on June 10, there were more than 200 personnel already who entered the KOJC compound. It's just that he was not there. Kauban si Melco Minares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Mga kapuso, live nga kuha na karon sa KOJC compound sa Buhangin, Davao City. Kana makita ninyo nga LED wall kana ang mga panghitabo karon sulod sa maong compound. Gani ang atong team kaganina, no, nagbantay din ha sa gawa sa panwala sila gipasulod. So makita ninyo mga kapuso, gidawat na sa legal counsel sa KOJC nga sa Attorney Israelito Torion ang warrant of arrest batong kan KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy gikan na sa NBI Region 11 kay Attorney Arcelito Albao, ang Regional Director sa NBI 11. So makita nato mga kapuso nga hapsay ang mga panghitabo, mga purely NBI ang naa dinha karon, samtang sa makita pud nato mga kapuso duha ka video wall na isip pagpamatuod sa transparency sa nahitabo dinha sa sulod. Bisan wala ta kasulod nakuha na tuog sitwasyon. So mga kapuso, gipirmahan na
ni Attorney Arcelito Albao ang maong arrest warrant nga gi-receive sab ni Attorney Israelito Torion. Kini gihapon kabahin sa warrant of arrest batok ang KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Lima ang patay diyang nabanggaan sa usa ka pick-up nga gimaneho sa giingong hubog nga driver ang laing duha ka sakyanan sa Santa Maria, Davao Occidental. Ano ang report ni Argel Relator? Nangaipit na ang sakay ni ining mini dump truck ug nagkatagna ang karga ni ining mga bunot samtang nalabay sab ang sakay sa usa ka motorsiklo dihang nabanggaan sa usa ka pick-up alas 4:45 Miyerkules sa hapon sa National Highway Barangay Basyawan sa Santa Maria, Davao Occidental. Dead on the spot ang pulos babae nga driver ug angkas sa motor ug ang duha ka pasahero sa mini dump truck. Samtang dead on arrival sa ospital ang driver sa mini dump truck. Sa investigasyon sa Santa Maria Police, paspas matud pa ang panagan sa pick-up kinsa gimaneho sa driver nga giingong hubog. Pag-abot sa kurbada nga dalan, na overshoot kini og misugat sa pikas lane sa dalan. Resulta, nabanggaan ini ang motorsiklo. Nangalabay ang driver ug angkas sa motor sa sementadong dalan. Nabanggaan sab sa pick-up ang mini dump truck nga nagsunod sa nabanggaan nga motorsiklo. Sa kakusog sa impact, nabalintong na ang pick-up sa shouldering sa pikas lane. So ito si driver sir ng pick-up is birthday niya nung araw na yon. So lasing na lasing yung suspect. So, yun sir, approaching kurbada para nakatulog ata yung driver. Yung estimate natin na speed is mga nasa 120 pataas, minimum talaga ng 120. Wala pa'y pahayag ang driver sa pick-up, kinsa naka-hospital arrest karon tungod sa nahiaguman sab na injuries. Okay. So apat po na case kahapon, yung case po na na-file natin sa Piskalya sir, documented na po kahapon is reckless imprudence resulting to death and reckless imprudence resulting in damage to property. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao. Gibida ang managlahing klase sa durian atud sa pagsugod sa Durian Festival sa Davao City nga kabahin gihapon sa mga aktibidad sa 39th Kadayawan Festival. Sa mall sa lanang Davao City, ubay-ibay ka mga klase sa durian ang pwede matilawan. Kinato sa selebrasyon sa 10th Durian Festival sa Davao City. Gani hugyaw ang pagsugod sa mga festival tungod sa musical performances. 11 ka variety sa durian ang pwedeng matry sa atong mga kapusong Dabawenyo gikan sa atong mga local farmer. Gani gipasigarbo sa atong mga durian farmer ang ilang dekalidad nga mga durian. Nagpamatuod lang nga nagpabiling abunda ang supply sa durian sa Dakbayan. Ang maong aktibidad gipangunahan sa Department of Agriculture Region 11, Durian Industry Association of Davao City o Davao City LGU. Nagpahigayo na ang Zamboanga City Veterinarian's Office og disinfection activity sa slaughterhouse human nagpositibo sa African swine fever ang tulo ka mga barangay sa syudad. Samtang tulo sab ka barangay sa Davao Occidental ang nakatala na og kaso sa ASF. Ano ang report ni Efren Mamak? Gawas sa meat inspection, gina-disinfect na sab sa mga personahe sa Zamboanga City Veterinarian's Office ang pipila ka ihawan o slaughterhouse sa syudad. Usa kini kalakang aron dili mo kuyanap ang African swine fever o ASF sa laing barangay. Kini human nagpositibo sa ASF ning bag-o lang ang barangay Bungyaw kung asa dunay halos 10 ka mga baboy ang namatay sa ASF. Ang maong barangay ikatulo na sa mga barangay sa syudad nga nagpositibo sa ASF. Una nang natala ang barangay Lunsuran og Kabaluay nga nagpositibo sa ASF niadtong Hulyo. Hinuon mato sa City Vet, gilauman malakip ang Zamboanga City nga matagan og bakuna batok ASF gikan sa Department of Agriculture kay ana pa kini sa pink zone status. Accordingly, by September daw mag-roll out na sila unya ilang i-priority ang mga red o pink.
So appeal pa mi dirin taon sa Zamboanga kay ping pa lang man mi. Nagpagula og public advisory ang provincial government sa Davao Occidental human tulo ka mga barangay ang nakatala na og positibong kaso sa ASF base sa gisumite nga blood sample sa mga baboy sa maong mga barangay. Kini ang barangay sa San Agustin ug Basiawan sa Santa Maria ug barangay Bito sa Malita. Busa gilayong ipatuman ang protocols o guidelines sa Provincial Ordinance o Department of Agriculture 11 batok ASF. Giabisuan sab ang publiko nga dili magpanik atol sa pagpatuman sa protocols. Adlawng Biyernes, giadtuan na sa mga personahe sa Department of Agriculture 11 ang Davao Occidental aron sutaon ang kahimtang sa mga barangay nga nagpositibo sa ASF. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Mga kapuso, ginapaygayan karon ang press conference dinha karon sa gawas sa KOJC compound. Ang kasamtangan nagaistorya si Attorney Arcelito Albao, ang Regional Director sa NBI Region 11. And meron siyang underground, pinasok natin yung buong area. And so far, wala naman tayong nakitang mga akusado, including Pastor Kibuloy. Actually, hindi pa siya tapos. Wala pa nga sa 50%, masyadong mainit sa loob. Tapos na kami nag-search this afternoon. Hindi na kami babalik. I cannot comment that, but based on our inspection this afternoon, based on our search, kasama namin yung mga NBI agents, hindi naman siya ganun katagal siguro. It took us 1 hour. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gilauman nga makadawat na sa kapin 2,000 ka health workers kinsa nagsilbi niadtong COVID-19 pandemic sa Zamboanga City ang pinakaulahing tranche sa ilang health emergency allowance. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Muabot sa 148 million pesos nga COVID-19 health emergency allowance ang gidownload o gipadala na sa Department of Health Region 9 ngadto sa Zamboanga City LGU. Kini aron mabayaran na ang nahibilin nga 19 ka wa pa nabayaran nga mga bulan nga gisilbi sa 2,117 ka health worker sulod sa tuig 2021 hangtod 2023. Ang mga health worker mao mga mitabang sa COVID response niadtong pandemya. Including ang mga JO di aton COVID-19 program, so di aton mga barangay health workers and all those who were assigned especially in our isolation facilities taking care of COVID-19 patients. Dugang sa City Health Office, ang kantidad nga madawat sa mga benepisyaryo nakadepende sa risk exposure ubos sa DOH guidelines. 9,000 pesos matag bulan alang sa high risk exposure, 6,000 pesos alang sa moderate risk, samtang 3,000 pesos alang sa low risk. Kahinumduman nga gibatikos ang maong buhatan kalabot sa dugay matud pa nga pagpang-apod-apod sa maong allowance. We did our part, so espera lang kita kay once Senepondo man download mangat ka naton LCN. So we are thankful that the national government also allotted budget for this to help. Ginapaspasan na sa Zamboanga City LGU ang pagpang-apod-apod niini sa mga target beneficiary. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Gipangandaman na sa Police Regional Office 9 ang seguridad alang sa umaabot nga 2025 midterm elections sa Zamboanga Peninsula, ilabi na sa pagsugod sa filing of Certificate of Candidacy karong Oktubre. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Sugod sa unang semana sa Oktubre ning tuiga, lauman na ang pagdagsa sa mga buot mo kandidato ngadto sa buhatan sa COMELEC. Kini aron formal lang nga mag-file og Certificate of Candidacy alang sa 2025 midterm elections. Busa nangandam na ang Police Regional Office 9 alang sa hapsay ug malinawon nga pagpahigayon niini sa Zamboanga Peninsula. Usa na dinhi ang pag-deploy og PNP personnel nga magbantay sa mga kandidato nga mobisita sa mga buhatan sa COMELEC. As early as July 2, we have already initiated the early preparation for the 2025 midterm elections. We will be fielding more caps to protect our candidates. We'll be going to the venues, ating mga COMELEC officials, and of course,
the public. Gawas sa mga datos nga makuha sa kung kinsa ang managan sa eleksyon, sutaon sab sa PRO9 kung doon na ba'y private armed groups sa mga lugar nga posibleng magmugna og election violence. We also directed them to determine doon sa kailang area of responsibility kung mayroon pa bang presence ng mga private armed groups. Yung tracking down of loose firearms, at of course, yung mga apprehension of most wanted persons. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. It's a beautiful and magical Sunday alang sa itong mga kapusong Zamboangueño kay makisadya ang pipila kakapuso stars. Invited ang tanan alang sa Kapuso Mall Show kauban ang stars sa upcoming GMA Afternoon Prime Drama nga prinsesa ng City Jail nga sila Beauty Gonzales, Sofia Pablo, Allen Ansay ug Will Ashley. Doon na sa mga sorpresa o papremyo ang giandam alang kaninyo mga kapuso. Busa kita-kit sa August 11, alas 4 sa hapon sa KCC Convention Center sa KCC Mall de Zamboanga sa Zamboanga City. See you, mga kapuso! Gibida ang mga produktong lokal sa Northern Mindanao at sa pagbukas sa Higalaay Tinagboan Festival sa Cagayan de Oro City. Pipila ka food processors ang nakatapok sa Cagayan de Oro City aron ipakita ang ilang nagkaniyang produkto atol sa Higalaay Tinagboan Festival nga giorganisa sa Food Processor Association of Northern Mindanao o FOPA-NORMIN. Tumong sa aktibidad nga mahatagan o pagtagad ang mga produktong gama sa mga small and medium enterprise nga ubos sa food processing industry. Karong tuiga, gitutukan nila ang proper food handling o good manufacturing practices kon GMP sa matag negosyo aron mas mulambo pa sila pinaagi sa pag-import sa ilang mga produkto. Ang Tinagboan Festival magpadayon hangtod sa Biyernes, din mamahimong makapalit og mga baratong produkto nga gama sa Northern Mindanao. Kapin gatos ka empleyado sa lokal nga kagamhanan sa Malungon, Sarangani ang gipailawom sa surprise drug test. Pagkauman sa flag raising ceremony ni atong adlawng Lunes sa mga personay sa Malungon LGU, sorpresa nagpahigayon og drug test sa tanang empleyado sa munisipyo. Lakip sa gipailawom sa drug testing ang mga empleyado sa national agency sama sa BFP, PNP, DSWD, Philippine Army o guban pang ahensya sa gobyerno nga mitambong sa flag raising ceremony. Bisan mga elected officials nga nasa flag ceremony nagpa-drug test sab. Hinunang ubang opisyales nga wala nakatambong sa flag ceremony, gipailawom sab sa drug test. Bantay sarado ang gymnasium kung asa gipaygan ang drug testing o wala gitugutan nga makagawa sa mga empleyadong wala nakapa-drug test. Sumala sa Malungon LGU, ginahimo nila kini kaniadto pa aron masigurong drug-free workplace ang munisipyo sa Malungon. Ginapaabot pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang resulta sa buong surprise drug test. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend ug mag-amping kita kanunay mga kapuso.